Hi guys! Welcome back to my channel. Happy Hearts Day. Tamang-tama, it's Friday, February 14. Happy Hearts Day. Enjoy nyo yung inyong celebration with your loved ones. Okay, so today, dahil yan, araw nga ng hearts ngayon, ang aking itatopic ay how to speak your partner's love language. So, alam niyo na po ito, di ba? Very common na to na topic. Marami na gumawa ng topic na to. Sa akin kasi, nag-change ba ang love language ng isang tao? Sa akin kasi nagbago. Lalo na ngayong nagkaedad na ako, nag-iba siya. Noong kabataan ko, ang love language ko ay receiving gifts. Yun guys. Tuwan-tuwa ako pag nakaka-receive ako ng gifts, saka feeling ko importante ako, saka love na love ako ng isang tao. So, explain ko yung mga love language. So, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5 love language. Ano po ba ang sa inyo guys? Comment down below, share nyo naman ang inyong love language. Ang una kong isi-share, ang number 1, yung aking favorite love language nung kabataan ko, it's receiving gifts. So ano nga ba tong receiving gifts? So maglalagay ako ng how to communicate, action to take, and things to avoid. So una muna, how to communicate. Ang receiving gifts this is a thoughtfulness, make your spouse a priority, or your girlfriends, or your loved ones, ganyan. So, it's give thoughtful gifts, gestures, express gratitude when receiving gifts. Ito rin ay, give thoughtful gifts, big and small, yun ang nasabi ko na, show excitement when receiving, make genuine gestures, give small tokens of appreciation, celebrate special occasions. So, yun guys, kahit minsan walang occasion, pag nakaka-receive ako ng gifts, feeling ko love na love ako, tsaka importante ako. Small and big gifts man yan, appreciate ko siya kasi lalo na pinaghihirapan din yun ng tao na isip mo, tapos nag-e-effort yung tao na nagmamahal sa'yo, big or small amount man yan, expensive or cheap gifts man yan, yun ang aking language of love dati. Talagang nakakakilig, lalo na minsan dadalhin ka sa tindahan, pipiliin ka, tapos tatanungin sa'yo, anong gusto mo? Eto guys, yan, gifts to sa akin dati, partner yan, diba? Receiving gifts, eto, gifts din to sa akin. Kaya, ang saya, ang sarap sa pakaramdam kapag yung love language mo is yun yung binibigay ng partner mo. So ngayon guys, dahil medyo nagkaedad na ako, hindi ko na love language ang receiving gifts. Katunayan nga yan, yung mga kapatid ko or yung anak ko, maanong gusto mong gift? Sabi ko, kahit wala na. Hindi ko na kasi yun ang love language. Ang gusto ko naman ngayon guys ay quality time. Yun naman ang gusto ko ngayon. Yan naman ngayon ang love language ko. Ngayon, siguro dahil nga nagkakaedad na, parang ang gusto mo na lang laging mayroong oras sa'yo. Parang gano'n na lang. Talagang yung okay yung bonding. So, ito siya guys ha. Quality time. It's create special moments. Plan thoughtful dates. Accomplish chores together. Have focused conversations. Set goals and achieve together. So, meron pa siya guys na quality time is yun uninterrupted and focused conversations one-on-one
time is important. Syempre, di ba, quality time ha? Actions to take. Create special moment. Take walks and do small things with your partner. Things to avoid naman. Distraction when spending time together. Long time without one-on-one time. So, i-share ko lang guys, yung boyfriend ko dati, yun, ganon. Wala na ngayon eh. Single na ngayon. So, talagang quality time yan sa amin. Talagang minsan unexpected. Magti-text yan. Oh, let's have dinner. Ganyan. Oh, punta kami, kimimit kami sa SM. Ganyan. Kakain lang parang ganon. Tapos, kami, may walking kami. Yan. Kaya siguro mayroon akong mga sunog dyan dahil dati. Walking, yan, aming bonding time, quality time namin yan. Yan ang aming mga ginagawa. Or, minsan naman, pag day off, may pupuntahan kaming isang lugar, ganyan. Talagang, tsaka ayaw niya yung kung halimbawa, magkasama kayo, hindi ka dapat nagsi-cellphone. Talagang focus lang kayo sa isa't isa. Talagang one-on-one. Kasi, bakit ka pa magsi-cellphone? Nandiyan naman yung iyong 'di ba? Yun ang hate na hate ng isang person. Awa ko lang po sa inyo ha. Kasi quality time nga dapat ganun. Siya kasi ayaw niya ng my cellphone. Next naman ay physical touch. Sa inyo guys, ano ba yung napili nyo? Meron na tayong receiving gifts, quality time. So ngayon naman, physical touch. So ito yon ha. Hug your partner. Take a walk and hold hands. Make intimacy and priority. Kiss one another. Sit close each other. And non-verbal use of body language. And touch to show love. Hugs, kisses, cuddling. Things to avoid. Physical neglect or abuse. So, ito naman siya guys. Alam nyo yung simpleng hagod sa likod. Yung parang ginaganon ganon. Parang ang sarap sa pakaramdam ng partner mo niyan. Ginaganon mo lang yung likod niya. O kaya, pag syempre pangit naman din yung PDA na masyado yung public display of affection na parang iba naman yun. Hold hands, syempre. Minsan akbay, ganon. Or huwag niyong ini-neglect yung kanyang language of love. Kasi yun ang niya yun ang language of love niya. Kaya kailangan maramdaman niya na yung sincere sa kanya pagyakap, pag-hold ng hands, or yun nga yung sinabi ko, yung parang ipapat mo siya dito sa likod, or parang hinahaplos mo. Kasi yun ang kanilang language of love. Kaya dapat hindi mo siya ini-neglect. So, punta naman tayo sa acts of service. Acts of service naman is let them know you are wanting to help, to lighten their mood, to lighten their load. Make them breakfast or dinner. Go out of your way to help with chores. At things to avoid naman guys ha. Lacking follow through on small and large task. Ito ay assist with projects, make their favorite meal, random act of kindness, help with their workload, thoughtful personal care. So, acts of service, yung mga dinadala mong mga halimbawa nag-grocery, ayan, tutulungan mo siya syempre magbuhat. Tapos, pagluluto mo siya ng pagkain niya, favorite niyang pagkain. O kaya, pagluto mo siya ng
almusal, o kaya lunch, or dinner, ganon. Or gagawan mo siya ng sandwich, baon, parang ganon. Siyempre, gawaing bahay, 'di ba? Tutulungan mo siya o pag ikaw ang nagluto, tapos yung asawa mo naman maghuhugas. Ganun, 'di ba? Or naglaba, siya naman ang magsampay. Maglinis ng bahay, siya naman maglinis ng banyo para yung hirap at pagod hindi lang ang iisa. Dalawa kayong hirap at pagod. Para hindi ibig sabihin magaan ang inyong trabaho, hindi lang yung isa ang napapagod. So, yun ang acts of service. So, next naman ay, receiving gifts, quality time, physical touch, acts of service, and last ay, words of affirmation. So, ano naman itong words of affirmation, guys? Ito naman yung use encouraging words, give genuine compliments, appreciate the little things, empathize when they are hurt, listen without distractions, encourage, affirm, appreciate, and listen actively, send unexpected note, text, or card. Things to avoid naman dito, guys. Not recognizing or appreciating effort. So bilang yun na dati na-share ko, yung give compliment, 'di ba? Kasi yan yung love language words of affirmation. So yun nga yung effort kailangan ang iyong partner pag nakabihis ng maayos, maganda, parang gustong-gusto na lang yung maririnig yung kaya, wow, ang sexy mo ngayon, ang ganda mo ngayon, bagay na bagay sa yung suot mo. Or sa lalaki, ang gwapo naman ng husband ko, ganyan, ang gwapo naman. Parang ang ganda ng forma, mga ganon. Tapos, unexpected notes or text, ite-text mo siya kasi yun na nga ang kanyang love language. Or kaya birthday, magsisend ka ng birthday card. Pag anniversary, magsisend ka ng labas na lahat ng may kinalaman sa may words of affirmation. Kailangan maramdaman niya na kasi yun ang love language niya. Kaya kayo guys, ano ang inyong love language? Share nyo naman po, comment down below. So kung nagustuhan nyo po itong aking ibinahaging video ngayon, please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. And God bless everyone. Bye!